Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa Rema Pills para po sa ating prayer meeting. Muling balikan po natin yung tinuro sa atin ng ating mga pastor itong week na to. Ano po, itong 7 ways to represent God in the workplace. Number 1 po, excellence in the workplace. Number 2 po, integrity and honesty. Kindness and compassion. Humility and servant leadership. Prayer. Planting seed when you can. Number 7 po, living set apart. Ito po yung standard ng Panginoon. Ano po? Dapat po sundin po natin. Ano po? Share ko lang po na dito po sa excellence in workplace, sabi nga po, huwag kang mag-expect ng appreciation o huwag kang mag-expect ng papuri. Ganun po. Kung nagawa mo ng maayos at mabuti ang trabaho mo sa gawain ng Panginoon, hayaan mo ang Lord ang appreciate mo. Dahil nagawa mo yun dahil sa grace ng Panginoon, nagawa mo yun sa tulong ng Panginoon. Ganun po. Appreciate natin ang Panginoon. Lord, salamat, hindi ko po kayang gawin to kung hindi po sa tulong niyo. Amen po. Hindi po glory to me. Amen po. Sabi nga po sa Proverbs 11:3, diba, sa integrity and honesty, sabi nga po ay kahit po anong mangyari, huwag po tayong maglilihim. Sabi nga po, practice natin yung pagiging honest. Amen po. Sabi nga po, kahit may mapahiya ka na o nakataya dito yung integrity mo, sabi mo totoo. Amen po. Halimbawa po ay may gusto kong i-open sa pastor na, Pastor, hindi po ako okay. Amen po. Ano ka lang po, honest ka lang po. At ang pastor po ang tutulong sa iyo. Amen po. Magkaroon ka lang po ng integrity and honesty. Amen po. Di ba nga po, tunol ni Pastor Andrew na kindness and compassion. Sabi nga po, maging mabuti ka, mapagpatawad, maawain, at sabi nga po, kung may nagugutom, pakainin mo, kung may nauuhaw, painumin mo. Andun yung kabutihan ng Diyos na i-represent mo sa tao. Amen po. Ipakita mo na ikaw ay mahabagin, maawain, kaya yung mga taong kailangan mong tulungan mo. Amen po. Pag kami lumalapit sa iyo at gusto humingi ng tulong, huwag mong pawawalan. Kahit konting amount, at least hindi mo siya pinawalan. Andun pa rin yung tulong mo, pagtulong mo sa kanya. Amen po. Kasi nga, di ba, maging mabuti ka, maging mabait ka, maawain, at mahabagin. Amen po. Sabi nga po sa humility and servant leadership, kailangan magkaroon ka ng servant heart. Ganun po. Kung ikaw ay may posisyon bilang leader sa gawain ng Panginoon, ando pa rin yung servant heart. Ganun po. Manatili pa rin kasi maging mababa. Papakorek, kahit na ikaw ay posisyon, kailangan mo pa rin magpakorek. Ganun po. Sa prayer po, ang sabi nga po, pag ikaw ay nananalangin sa Holy Spirit, ang Holy Spirit po pala ay breath, hininga ng Diyos. Amen po. Holy Spirit is a breath of God. Ito po ay hininga ng Diyos. Kaya nga po, ang hirap po, pag ikaw ay hindi nakakapag-pray, mabubuntong hininga ka na lang. Di ba po? Bakit ba hindi ako nakapag-pray? Ganito pala mangyayari. Amen po. Kasi bakit po? Ahead of time, pag ikaw ay nananalangin, ahead of time, sasabihin na sa iyo ng Holy Spirit kung anong mangyayari. Amen po. Sasabihan ka na ng Panginoon kung anong mangyayari sa future. Amen po. Sabi nga po, wisdom eh. Pag ikaw ay habang nananalangin at nabababad ka sa presensya ng Diyos, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Amen po. Manalangin ka. Mag-ready ka. Amen po. Andun po yung leading ng Holy Spirit. Amen po. Kaya nga po, gawin natin hininga ang panalangin. Amen po. Sabi nga po, planting seed when you can. Sabi nga po dito, ayusin natin yung giving natin. Amen po. Minsan, bago ka magbigay, makipag-ayos ka muna sa katampuhan mo. O kung ikaw ay may katampuhan, iwan mo muna yung handog mo at makipag-ayos ka muna sa
yung nakatampuhan mo, kagalit mo, yun po. Kasi hindi mabangong handog yan kung kahit pa gaano kalaki yung amount na yan, kung ikaw naman ay merong ano sa heart mo, merong kakatampuhan, yun po. Kaya sabi nga, ayusin mo yung handog mo. Makipag-ayos ka muna bago mo ibigay yung handog mo sa Panginoon. Amen po. Sabi nga, seed time and harvest time. Kahit na anong panahon, kahit nasa panahon ka ng kagipitan, kahit nasa panahon ka ng kasaganahan, magtanim ka pa rin. Sabi nga, seed time and harvest time. Sabi nga, kahit ikaw ay gipit, pagdating ng ani mo, sabi nga, the money will follow you. Hindi ikaw ang hahabol sa pera, ikaw ang hahabulin ng pera. Amen po. Sabi nga, living set apart. Maging malayo ka sa mundong ito. Huwag ka makiayon sa mundong ito. Yung isip mo, ilayo mo sa mundong ito. Kumbaga, patayin mo yung nasa ng laman mo. Dahil hindi ka dito sa mundong ito. Hindi ka dinisign ng Lord sa mundong ito na hindi ka pwedeng, ako anong uso ay makikiayon ka. Amen po. Sabi nga, yung renew mo yung mind mo, laging renew your mind. Malayo na dapat tayo sa nasa ng katawan natin. Hindi na dapat natin sinusunod yung gusto ng katawan natin. Amen po. Patayin na yung laman natin, yung nasa ng laman natin. Amen po. Dahil ang gusto ng Lord, yung nais niya mangyari sa atin, yung kalooban niya mangyari sa atin at sundin natin. Amen po. Sabi nga po, ito po yung standard ng Lord. Ito po yung nais ng Lord na gawin natin sundin. Yung lamang po at ito po si God. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. At napakaganda po ng naituro po sa atin ng mga pastor po natin sa nakalipas na araw. Sobrang nakaka-bless po at kailangan po na matutunan po natin yung 7 bagay na yun na naituro po sa atin, yung 7 ways to present God in the workplace. Ano po? Bakit po? Kasi tayo po ay ambassador po ng Panginoon. So, dito po sa 2 Corinthians 5:20 na kung saan ito po yung sinare ng ating mga pastor, basahin ko lang po, sabi po ito, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo, sa pamagitan namin kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. So, dito po yung sinasabi po na tayo po ay mga sugo po ng Panginoon. At bilang ambassador po ay may mahalaga po tayong tungkulin na po. At ano po ba ang tungkulin ng isang ambassador po? Basahin ko lang po dito sa aking nabasa. Sabi po rito, ang tungkulin ng ambassador ay tinitiyak ng mga ambassador ang seguridad ng kanilang mga mamayan ng estado na nanirahan sa tumanggap na bansa at naghahangad na bumuo at mapanatili ang malakas na ugnayan sa ibang bansa. So yun po yung tungkulin ng ambassador, tayo po ay ambassador ng Panginoong Hesus. So higit po doon ang tungkulin na dapat natin alam. At ito pong bagay na mga naituro po sa atin ay napakahalaga po na matutunan po natin. At bakit po? Kasi bilang ambassador po ng Panginoong Hesus, ay dapat po itong bagay nito ay nakikita po sa bawat isa sa atin. Ano po? Bakit po? Kasi napakahirap po maglapit ng isang tao o kaluluwa sa Panginoon kung tayo mismo ay wala po mga bagay na ito. Bakit po? Kasi mahirap po maglapit. Bakit po? Kasi ang mga tao po ay tumitingin po, naghahanap din po yan na sa isang tao na kung sila po ay kumpiyansa o magtitiwala o ang importante, ibig ko po sabihin dapat po nakikita po ang Panginoong Hesus mismo sa buhay natin. Ano po? At para po makita yun, dapat po ay alam natin ang mga bagay na ito. At dapat po ay tayo ay laging nagpapakumbaba, lagi po tayong tapat, prayerful. Dapat po ay marunong tayong magtanim sa mga gawain ng Panginoon. Dapat hiwalay na tayo sa mundong ito. So ito po yung mga bagay na dapat ay meron ang isang ambassador o sugo ng Panginoon. Dahil bakit po? Kasi napakahalaga po ito. Dahil kung wala po ito, hindi po tayo makakapaglapit. Ang po man trabaho natin, ipagkasundo po ang tao sa Diyos. So kung tayo po mismo ay hiwalay sa Diyos, so paano po natin mailalapit yung mga tao na kung tayo po ay mismo ay hiwalay, di ba? Napakahalaga po yun na itong mga bagay na ito ay nasa sa atin. At mahirap po kasi sabihin sa mga tao na ako po ay isang Christian. Hindi po ba mas maganda kung ang mismong tao ang nakikita po na kahit hindi mo sabihin na siguro Kristiyano ang taong ito. Parang
minsan po sa aming tindahan, meron pong ganitong bagay na ako naranasan na sobrang itinaba po ng aking puso dahil po sa mga natutunan ko po sa ating mga pastor. Sa aming pong tindahan, minsan meron pong pumunta na hindi taganon sa amin. Ano po? At sa aming tindahan ay halos kumpleto naman po yung bibilin mo. Pero yung kailangan po ng tao na ito ay yun po yung wala sa tindahan namin. Ano po? Yung sigarilyo at alak. So, ang tagal-tagal niya naghintay. Ang dami po kasi bumibili. At nung siya na yung bibili, ang bibili niya pala ay sigarilyo at alak. Pero wala po kami. Sabi ko, pasensya na po. Hindi po kami nagtitinda ng alak at sigarilyo. So, yun po ang sinabi ko. Pero, maganda naman po ang aking pagkakasabi. Pero, ang sabi po nung bumibili, sabi niya, siguro po, born again Christian kayo. Sabi niya gano'n sa amin. Sabi ko, bakit naman po? Sabi niya, kasi sa dami-dami po ng paninda ninyo, kumpleto kayo, may bigas, may feeds, may pako, kumpleto dilata nyo, pero wala kayong alak at sigarilyo. So yun po yung sabi niya, siguro po, malamang ay kayo po ay isang born again Christian. So, sobrang nakakataba po ng puso. Hindi naman po nakakalaki ng ulo, kundi nakakataba po ng puso. Kasi bakit po? Kasi yung po mismong tao ang nagsabi doon sa aming tindahan na yung kung nasa tindahan ito ay isang born again Christian. Bakit po? Kasi wala po kami tindang sigarilyo, wala po kami tindang alak. So, hindi pa po dito yung dapat makita sa atin na yung tao po ay makita po ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Na para sa ganon, ay mas madali po natin mailalapit ang mga tao sa Panginoong Hesus. Kasi napakahirap naman po maglapit ng kaluluwa kung tayo mismo ay wala sa kalooban ng Diyos. So, di po ba, halimbawa po sa lugar natin na ginagalawan natin, ito po yung workplace natin, kami po yung workplace namin dito, sa lugar na ito. Paano po kung mag-solving kami at yung lugar na pupuntahan ay meron kang hindi kaayos, yung maayos na pakikitungo, baka lampasan mo yung lugar na yun, yung bahay na yun, yung pintuan na yun, imbis nakakatuka, hiwalay ka, teka muna, hindi maganda yung aming samahan nito. So, hindi mo ba parang ang hirap po bilang isang Christian? At yun po yung pinaka malungkot sa isang Christian na kung ikaw ay magsishare, meron kang lalampasan na pinto o tao dahil sa meron kang kasamaan ng loob, di ba? So bilang isang Christian, dapat po tayo ay mapagkumbaba, hindi po nakikipag-away, mababa sa lahat ng pagkakataon, hindi mayabang. Nang sa gayon po ay may represent po natin ang Panginoon Jesus na kung saan siya po mismo yung gano'n ang pag-uugali, yung sobrang pagpapakumbaba niya, iniwanan niya yung kalangitan, nagpakumbaba siya, nakisama sa atin. Diba? Yung sobrang humble po na binaba niya yung sarili niya. So dapat ganun po din tayo bilang isang Kristiyano na nakikita po sa atin yung mga bagay na yun na kung ganun po, ay madali na po para sa atin ang mag-share, ang maglapit sa Panginoon. Bakit po? Kasi po, ay mismo yung tao, nakikita po, hindi mo na kailangan sabihin, isa po akong born again Christian, kundi yung sa lugar natin, kilala ka, na hindi sinasabi mo ikaw isang born again Christian, kundi nakikita nila ang Panginoong Jesus sa buhay mo at sa buhay ko. So yun po isang bagay na dapat po na matutunan. At ito pong bagay na ito, yung 7 bagay na ito na napakahalaga na matutunan po natin. Ulit-ulitin po natin sa napakinggan ng mga bagay ito dahil napakahalaga po ito. Kasi po, maaring ibang Christian po kaya hindi po nila magawang mag-share o maglapit ng kaluluwa sa Diyos kasi ito po yung kulang. Bakit po? Kasi mahirap po mag-represent mo ang Panginoon Jesus na wala naman ikaw noon. Diba? Kaya po marapat po lamang na napag-aralan natin ito at hindi lamang basta matutunan kundi isabuhay po natin nang sa gayon ay makita po ng mga tao ang mga bagay na ito sa buhay po natin. At yun lamang po ang maibabahagi ko narito po si Pastor Gerdy sa pagpapatuloy po. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. So marami na po tayo natutunan ngayong week na po ito. Ano po ang pinag-aralan po natin ay 7 ways to represent God in the workplace. So bakit po ba napaka-importante na kailangan i-represent natin ang Panginoon sa ating workplace? Ano po ba yung mga workplace po natin? Ito po, maaari po ito po sa church po natin, sa ating trabaho, sa school, sa bahay. So ito po yung mga workplace po natin. At alam niyo po, bakit nga napakahalaga na i-represent po natin ang Panginoon. Number 1, ito po ay it glorifies God. Amen po. Kailangan makita po sa ating mga Kristyano
na ang Diyos yung nakikita sa buhay po natin. Ngayon, number 2, it allows positive impact on others. So, ibig sabihin, napakalaki ng impact sa ibang tao kapag nire-represent po natin ang Panginoong Jesus. Ngayon, pinag-aralan po natin sa Colossians chapter 3, verse 23. Basahin ko po sa inyo. Sabi po niya dito, whatever you do, work at it wholeheartedly as though you were doing it for the Lord and not merely for the people. So sabi po niya doon ay, whatever you do, work at it wholeheartedly. Dapat sa ating po mga trabaho, sa mga binigay po sa ating task, pinagkatiwala po sa atin ng ating mga pastor o ng Panginoon, ay dapat nandun po yung buong puso, katapatan na gawin po natin ng maayos, yung pagbutihin po natin yung mga trabaho na pinagkatiwala po sa atin. Sabi niya dito, work when done with integrity and excellence can be a way to honor God and fulfill the purpose He had for us. So alam niyo po, niniwala po ako na saan man po tayong workplace na kinabibilangan po natin, maaari sa simbahan, sa trabaho, sa school, meron pong purpose ang Panginoon. Bakit kanila diyan? At sa totoo lang po, ang workplace po natin, ito po ang ating mission field. Ibig sabihin, inilagay po tayo ng Diyos sa mga lugar na yan dahil meron pa rin pong purpose ang Panginoon. Sabi po niya dito, doing our job with excellence and a positive attitude. Gawin po natin ang ating mga trabaho ibig sabihin, dapat nag-excel po tayo sa ating mga trabaho na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi mo basta yan itatrato ng hindi maayos, kumbaga basta na. Ngayon, ang sabi po sa atin ay kailangan sa lahat ng mga ginagawa po natin ay nag-glorify ang Panginoon. At alam niyo po, sa ating po mga workplace, kagaya po na sinabi ko pa kanina, ito pong ating mission field. At ang purpose ng Lord, bakit ka dinila na dyan, ay andun pa rin po na mai-share pa rin po natin ang gospel. Amen po. Ngayon, sa pagtrato po natin sa ating mga kasamahan, sa ating mga workplace, kapag tinrato po natin sila ng may kabutihan, ng may pagmamahal, respeto, ay malaki po ang maging impact nito sa kanila. Yun nga po na pinag-aralan po natin, dapat nakikita sa atin si Jesus na kahit pinipiga ka na, ay si Jesus pa rin ang lumalabas sa'yo. Minsan po mahirap, pero ito po ang standard ng Panginoon. Ngayon, ano po yung maging impact nito? Kapag nakita nila yung godly character sa bawat sa po ating mga Kristyano, ay magkakaroon po ito ng impact sa kanila. Tayo po ay magiging katangi-tangi sa kanila at kapag nakita po nila yung maikinikilos po natin ay yung kalugod-lugod sa Panginoon, sila po ay mamamangha. At ito po ang opportunity para mailapit po natin sila sa Panginoon. Ito po yung magbubukas ng door ang Panginoon para po sila ay mailapit natin at maipaliwanag po natin sa kanila kung sino ang Panginoon o ang Diyos sa pinaglilingkuran po natin. Amen po. So ito po yung purpose bakit nandyan ka sa workplace na yan. Yan yung mission field po natin. Higit sa lahat po ay ang purpose po natin ay mag-glorify ang Panginoon. Hindi po tayo, wala pong glory sa atin, kundi ang lahat pong ito ay para sa Panginoon. Amen po. Ngayon, sabi po niya dito, integrity. Sa atin po mga Kristyano, dapat nandun lagi yung Christian values. At ang sanga po rito ay yung integrity. Ano po ba ibig sabihin ng integrity? Sabi po sa mga itinuro po sa atin, ng integrity po ay gagawin mo yung tama kahit may nakakita man o wala. Amen po. So ito po yung isang magandang karakter na isang Kristyano na wala man yung leader mo, wala man yung pastor mo, gagawin mo pa rin yung trabaho mo. Hindi po natin, kumbaga, kaya po lang natin gagawin yung mga trabaho natin kasi nakatingin po sa atin ating mga pastor o mga leader. Ang tunay po, ang sabi po niya dito, yung integrity ay gagawin mo pa rin yung tama, may nakakita man o wala. Amen po. At ang sabi po niya dito, dapat po tayo ay maging masipag, be diligent in our work. Andun nga po yung itrato po natin yung mga kasama natin na mahalaga sila, na wag po tayong maging bossy, na kahit ikaw yung leader, itatrato mo sila na parang ganun lang. So, itrato po natin yung mga kasama natin kasi dyan po dapat makita po sa atin yung servant leadership. Amen po. At sabi po niya dito, prayer, sabi po niya dito, ipag-pray po natin yung ating mga workplace. Amen po. Ipag-pray po natin. Kasi bakit ka na nandyan? Yun nga po, merong divine purpose ang Panginoon. Ipag-pray po natin yung mga workplace po natin, yung mga co-workers natin, yung mga leader natin, yung mga pastor natin. At kung ikaw man nasa secular, ipag-pray po natin na magbukas ang Panginoon ng door para mailapit po natin sila kay Kristo. Amen po. So, ito po yung purpose at ito po nga po yung kung bakit ka nandyan sa mga workplace na yan ay ang pinaka-purpose pa rin po ay ang
yung ma-glorify po natin ang Panginoon. Doon sa, binasa po natin sa Colossians 3:23, hina-highlight po doon ng audience po natin na hindi ang ating mga coworker o ang ating mga employer, kundi ang Panginoon pa rin po. So yun po lang po at tayo po ay mag-worship. Noong puso at isipan, ngayon at kailanman, ikaw ang buhay ko, ikaw ang awit ko, ang pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, purihin ka sa aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali. Pagpupurihan ka, kailanmay di ka nakulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Pagpupurihan ka, kailanmay di ka nakulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Ng buong puso at isipan, ngayon at kailanman, ikaw ang buhay ko, ikaw ang awit ko, ang pag-ibig mo walang katulad. Jesus, purihin ka sa aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali. Pagpupurihan ka, kailanmay di ka nakulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Pagpupurihan ka, kailanmay di ka nakulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Kailanmay
may di kalakulang, biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Kailan may di kalakulang, biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nakulang, biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Ama, sa pangalan ng Panginoon, sasali ko ay napupulit na papasalamat po, Lord, at tunay na o Diyos. Lord, napakabuti mo, Lord God. Lord, walang hanggan ang kabutihan mo, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, O Lord. Lord, sa mga oras na, Lord, nililipat po namin, Lord God. Lord, yung aming leadership, O Lord God, yung aming mga leader, Lord God. Lord, ang dalangin namin, O Diyos, O Lord God, yung unity, love, O Lord God. Lord, sa aming mga leader, Lord God. Lord, yung compassion, Lord God. Lord, ang dalangin namin, O Diyos, O Lord God, yung pagkakaisa, Lord God. Lord, yung tulungan sa gawain mo, buhatan sa gawain mo, O Diyos, O Lord God. Maraming pong salamat, Lord God. Lord, sa aming mga leader, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, na patibayan po sila ng lakas at kapangyarihan mo, na Espiritu mo na sa kanila, Lord God. At ang dalangin namin, Lord God, yung mga kalisutan nila, Lord God. Bantayan mo, O Diyos, Lord, Lord, ang aming senior pastor, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, yung pag-iingat mo po sa kanya, divine protection mo po sa kanya, O Lord God. Lord, traveling mercy, Lord God. Lord, sa aming pastor, Lord God, sa aming senior pastor, Lord God, at dalangin po namin, Lord God. Lord, na magampanan niya, Lord God, Lord, ng maayos, Lord God, Lord, yung ministry niya, Lord God, at extend mo, Lord God, Lord, yung ministry na pinagkakatiwala mo sa kanya, Lord God, Lord, dalangin namin, O Diyos, yung paglago, Lord God, ng ministry niya, Lord God, at dalangin po namin, O Diyos, O Lord God, yung malakas at malusog na pangatawan, Lord God, sa aming senior pastor, O Lord God. Sa pangalan ni Jesus, ikaw nagbibigay ng sakit at karagdaman, bitawan mo ang aming senior pastor sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po, O Diyos. Lord, nakareserba na po ang kagalingan ng aming senior pastor year 2000 ago, Lord God. Lord, we declare, Lord God, yung 1 Peter 2:20 po sa pamagitan ng mga latay ni Jesus. Ang aming senior pastor, Lord, magaling na po, O Diyos. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God. Maging ang mga mahal niya sa buhay, ingatan mo, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God, Lord, yung patuloy, Lord God, ng divine protection sa pamilya niya, O Lord God. Thank you po, Lord God, sa aming mga district pastor, Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God, yung magampanan nila, Lord God, yung pinagawa mo sa kanila, Lord God, ng 1,000 churches per district, O Lord. Salamat po, O Diyos, Lord God, sa maraming bubuksang simbahan, O Lord God. Dito sa Rema Evangelistic Church International, Lord. Salamat po sa katagumpayan, Lord, ng pagbubukas ng mga simbahan, Lord God. Lord, sa Rema, Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, Lord God, yung mga elder namin, Lord, yung mga pastor workers, O Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, Lord God, na ingatan mo, O Diyos. Lord God, maging ang kalusugan nila, Lord God, Lord. Andun po yung provision sa bawat mga lingkod mo, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God. Alam mo po yung dinidesire ng mga puso nila, Lord God. Dalangin po namin, imamit po, Lord God. Dalangin po namin, Lord God. Lord, Lord, alawin mo po sila, Lord God, sa time na nandun yung lungkot na, Lord, na naranasan nila, Lord God, sa field, O Lord God.
At Lord, ikaw yung mag-aliw sa kanila, Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God, sa mga pastor namin, sa mga worker namin, Lord God, na andun po yung pagtsatsaga, Lord God, yung pagtitiis, O Lord God. Lord, yung pagsunod sa perfectong kalooban mo sa kanila, Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God. At sa nalalapit namin camp, O Lord God, mid-year camp, O Lord, dalangin namin po ngayon pa lang po, Lord God, nag-declare na po kami ng katagumpayan, O Diyos. Lord, sa nalalapit na mid-year camp, O Lord Yes, God. Lord. Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord, bless yung lugar na pagkatampanan po, Lord, ng mid-year camp, Lord, sa pangalan ni Jesus, o Espiritu ng gulo sa camp, bitawan mo yan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. O Espiritu ng kasalatan, bitawan mo ang aming camp sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan, distraction spirit, bitawan mo ang aming camp sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, Ama, sa pangalan ni Jesus, ngayon pa lang po, nagde-declare na po kami ng kaayusan, katagumpayan, Lord God, at provision, Lord God, sa nalalapit na aming major camp, O Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa anointing, Lord God, Yes, sa major camp, O Lord God, na mararanasan namin, Lord God, yung bibigay mo, Lord God, na pagbuhos ng presensya mo, Lord God, at Lord, yung anointing mo na buhos, Lord God, sa camp, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos. Ngayon pa lang po, Lord God, nauuhaw na po kami, Lord God. Lord, sa gagawin mo, Lord God, na nasasabik na po kami, Lord God, sa pagkilos mo, Lord God, sa mid-church camp, O Lord God. Maraming salamat po, Ama. Sa ilang namin na ng puso ng bawat isa sa mga oras ng Panginoon. Dalangin namin, Lord God, nakatagpoy mo, Panginoon, ang prayer request ng bawat isa, O Diyos, na nanonood sa live nito, Panginoon. Lord, sinabi mo sa insalita, ano man ang namin sa Ama at ipagkakalob mo sa pangalan ng Panginoon Jesus. At sinabi mo rin, Panginoon, sa iyong salita na kung kami po ay mananalangin, manalig po kami, na ito po ay natanggap na po namin. Kaya Lord, salamat. Salamat sa kasagutan, Panginoon, ng aming mga panalangin sa mga oras ito, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga prayer request sa bawat isa. At Lord, ito po ay sinasadyahan po namin na banalang dugo ng Panginoong Jesus. Salamat po, Ama. Ito po sa mga talangin namin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ang sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw sa'yo lamang sumasamba magtutuli, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang sumasamba magpupuli, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang sumasamba magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lamang. Yes, O God, aming Ama sa Panginoon, O Diyos. Ang dalangin ng bansa amin, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon. Sa buhay namin, Panginoon, may represent namin, O God.
Ikaw, Panginoon, sa aming mga workplace, O Lord. Kaya mo, O Diyos, na patuloy na, Lord, mag-manifest sa aming mga buhay yung gifts of the Holy Spirit, Panginoon. Lord, yung bunga ng banal na Espiritu, O Diyos. Kaya mo na makita, Panginoon, sa aming mga buhay, Ikaw, O God. Ikaw, Panginoon, ang madakila sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Ito po sa madalangin namin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Good night po. God bless God bless po. po.